Panalangin sa banal na Espiritu para po tayo gabayan sa ating talakayan ngayong umaga. Isa sa mga request po, bakit ang dami ng mga nagsuputang mga sikta. Kung mag-base po tayo sa latest nga statistics, last February 2021, mayroon na more than 50,000 ka mga different denomination nga naka-registered sa SIC o Securities and Exchange Commission. O niya, ang kanilang mga, sabi nila, halos lahat, ang kanilang mga preachers is mga tagapangasiwa is nagdala ng title na pastor. So sino po ba ang totoong pastor? Yon ang ating talakayan ngayong umaga based po sa request. Ang dami natong sagutin ng mga comments sa ating comment section sa ating YouTube channel. Ang iba, hindi naman sila sangayon sa ating tutol naman sila sa ating mga discussion patungkol sa ating panampalataya bilang mga Katoliko. So dapat kailangan din ating sagutin. Ang iba medyo masakit sa kanila ang katotohanan, so ma-offense po sila. Ang iba is below the belt, may personal na po. Bago tayo magsimula, minginayo ng mga panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, sa iba't pang bahagi ng daigdig, kung saan man kayo naroon, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs, palaging taga-subaybay sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan. By the way, mayroon po tayo nakatakda nga debate sa punto por punto. Isang siya po, ang ipaksa ay patunayan niya na si Kristo ay namatay sa araw ng Huwebes, Thursday. Dahil po sa atin, Biyernes, kahit na sa Biblia, mabasa natin. Preparation day is Biyernes yon, Friday. Ngunit sa kanila, mayroon silang calculation Thursday. So, tayo na lang ang humarap. So, noong malayo pa, naka-schedule dahil po polibok ang talakayan sa April, sa Miwa na po kami. So, abangan para po sa maginoong talakayan. Ang speaking of debate is kanang matuturing natin educational dahil po si San Pablo, kung basahin natin ang Gawa 18:28, nakig-public debate po siya using the Holy Scripture to prove that Jesus is true Messiah. So, yun. Bueno, sa lahat, ating mga kasamaan sa punto por punto, hindi na lang natin isa-isahin. At sa lahat, ating pag-welcome sa ating palatuntunan ang paglalakbay sa pananampalatayang Katoliko. Sa amin, panaw sa pagtuong Katoliko. Isa sa mga gamitin sa ating mga kapatid
bakit po sila ay tatawag na umaamin o maangkin na sila po ay pastor. Sabi nila, kami po ang tunay na pastor. Wala po akong narinig na mga pastor sa iba't ibang sekta, panampalataya, na hindi magsabi na hindi lang man ako pastor, tunay na pastor. Sila ang tunay na pastor, sila pa ang tunay na mga ngaral. Then, maliban dyan, tunay na mga ngaral, sila pa ang nagturo ng katotohanan. So, nangaral ng katotohanan. Isa lang kasitas ating banggitin na palagi nilang ginagamit na sa pagpatunay na sila ay tunay na pastor. Sa sulat po ni San Pablo sa Efeso 4:11, kung ating basahin, hindi nakalimutan ko ang aking eyeglass. Sige na lang. Ating basahin sa Efeso 4:11. At ang iba'y ginawang apostol. So, una, apostol. Ang iba'y propeta. So, ang iba ay propeta. Ang iba'y ebanghilista. So, mayroon palang ebanghilista na ginawa. Ang iba'y pastor. Pastor. At guro. So, yun ang mabasa sa Efeso 11, Efeso 4:11. Ginawa ninyo upang ihanda ang paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. So malinaw na ang ginawa pala para po tagapaglingkod sa kanyang iglesia, para ang hinirang at tagapaglingkod sa kanyang iglesia ay una, apostol, propeta, ebanghilista, pastor, at guro. Sabi nila, therefore, malinaw na wala po tayong mabasa na isa sa mga ginawa para hinirang, para tagapaglingkod o tagapangasiwa sa kanyang iglesia ay pare. Yun, pare. Wala tayong mabasa. So kami po ang tunay na pastor. So yun. Kung tingnan natin mga kapatid, kahit na dito sa amin sa Osamis, sa na mayroong mga motor cab drivers lang po, hindi naman din sila pero bigla lang nagtaka lang po tayo, bakit driver motor lang po, kaning yung pedicab driver o tricycle driver, ang iba is motor cab driver, ngunit bigla lang naging pastor. Dahil po, nakamemorize lang ilang sitas. Mayroong, nandun pa ako sa Pikas, kabilang istasyon. Mayroon akong programa doon na pagsusuri ng katotohanan o pag-usisa sa kamaturan sa Bisaya. Na tuwing linggo, may 2 oras, 2 to 4. Manit pag sa gabi, Monday to Friday is 9 to 10 sa gabi. So, halos lahat ng mga AM station noon ay ang mag-sign off is alas 10, 10 o'clock in the evening. So, yan. May isang natin, panelist na taga-tubod, hindi na lang natin binangalanan dahil hindi natin alam buhay pa ba yun, dahil matanda na yon noong mga 2002 pa. Sabi niya, at tinanong ko siya dahil po siya ay isang retired Philippine Army. Tinanong ko siya, Pastor, bakit kayo naging pastor na Philippine Army pala kayo, retired Philippine Army? Ito ang totoo, Brother Tata. Nagretiro na po ako bilang membro sa AFP, Armed Forces of the Philippines. Mayroon akong kunting bukirin, yung farm sa mga rural, isa sa mga rural barangays doon sa bayan ng Tubod, Lanao del Norte. So yun na lang ang kanyang
sa Bisaya pa niya, Kalingawan. Yun ang outlet niya para po siya ay hindi siya medyo masiyahan lang po siya. So, minsan doon siya matulog, mayroon siyang bahay kubo doon. Minsan uwi, pero time will come nga weekend na siya umuwi sa kanyang bahay doon sa sentro po sa bayan ng Tugon. So one time, while isang hapon, relax-relax siya, sabi niya, nakakita siya ng maliit na aklat. Sa may kiliran sa kaniyang bahay kubo, yung sa dingding, walling. So, kinuha niya ay Biblia pala, yung New Testament lang. Yung maliit na Biblia na Gideon translation, may salmo, may awit o psalm, di ba? At saka New Testament na lahat. Yun. Sabi niya, binasa niya, nasayahan siya, medyo ang Holy Spirit siguro sa kanya sa kanya. So, yan, pag mayroong mga sitas nga medyo sabi niya, magamit niya, ikukot niya, i-take note niya. So, yun nakamemorize na siya ng ilang mga sitas, ayun, pastor na. Yun lang. So, ibig ba sabihin na kung gusto kayong mag-abogado, mag-lawyer, pwede bumili kayo ng libro o aklat ng mga batas at basa-basahin mo at ma-memorize mo yung mga batas. Pwede ba mag-claim na abogado na po kayo dahil memorize na po yung mga batas? Hindi pwede. Kailangan kayong mag-eskwela, di ba? Mag-aral. So, yung iba, tunay, yung lalo yung pastor sa iba't ibang mga branches ng born again, ang dami namang mga iba't ibang title, ngunit isa lang ang kanilang aral, born again. Faith alone. Panampalataya lamang, ligtas na. So, yun. May eskwelahan ng pastor diyan sa Lupagan na kahit 6 months lang graduate na kayo, pwede na kayo magpastor pwede na kayo magtatag ng sarili mong simbahan na born again. Kayo na ang magparehistro at title. Yun. Ngunit, kung yun ang para sa kanila, kung tingnan natin, balikan natin ang Efeso 4:11, totoo naman yun ang babasa din doon ay may babasa na pastor. Diba? Totoo naman yun, may babasa na pastor. Ngunit kung tingnan natin, ano po ba ang tunay na pastor? Okay, mayroon namang apostol, di ba? Mayroon namang apostol, mayroon namang propita. Kung tingnan natin ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesus sa Efeso 2:20 ay inilagay sa mga propita at apostol. So, apostol, yung mga yung mga 12 apostle, di ba? So, may mga ang itinalaga ng ating Panginoong Hesus, yung 12 is mga puso. Ngunit kung tingnan natin, si Kristo ay para nila, hindi yun mabasa na may hinirang na pare. Ang mabasa is pastor. Kung si Kristo ay Pangulong Pare, di ba? Siya po ang kataas-taasang pare. Kung basahin natin ang Hebreanon, bago natin basahin ang Salmo, dahil po ang tunay na pastor, kung basahin muna na lang natin ang Salmo, awit pala sa Tagalog, awit, Psalm, awit 23:1,
Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. So, si Yahweh ang aking pastor. So, ang tunay na pastor si Yahweh. Kung dito tayo sa John chapter 10 verse 11, ating basahin. Ano po ba ang mabasa sa John chapter 10 verse 11? Sino po ba ang tunay na pastor? Kung basahin natin, gimasa natin awit 23:1 na si Yahweh ang tunay na pastor. Sa John chapter 10 verse 11, kung ating basahin mga kapatid, nga si Kristo po ang tunay na pastor. Ang ating Panginoon Sus, atin mo nang basahin para po sa mga kapatid natin. Ako ang mabuting pastor. Inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. So si Kristo ang mabuting pastor at inaalay niya ang kanyang sarili para po sa kanyang buhay, para po sa kanyang tupa. Kung basahin natin patuloy sa 12, ako ang mabuting pastor, 12 pala. Sa 12, ang upahan ay tumatakas. Yung mga pastor na binabayaran lang, may mga sahod. Sabi dito, ang upahan yung ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastor at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito. So, sabi sa talata 12 hanggang 13 na ang upahan ng pastor ay tumatakas pag makakita ng asong gubat, yung mga kaaway, di ba? Ay sa pastor noon sa tanggob ng isang branch ng born again, and then inofera ng isang branch ng born again din doon sa bangkal, dito sa bangkal, doon sa Osamis ba? O medyo malaki ang offer, niwalayan niya ang tupa. So kung ang tunay na pastor ay inaalay ang kanyang buhay para sa martir, di ba? Sa kanyang tupa, ang tanong, sino po bang pastor sa iba't ibang sekta naging martir na inaalay ang kanyang buhay para po sa kanyang tupa? Wala naman siguro. Kung dito tayo, kung si Kristo ay tunay ang pastor, sa 16, diretso na lang tayo, bago tayo magbasa ng ibang talata. Ako ang mabuting pastor sa 15, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So, ang unang martir si Jesus, siya po ang napako sa cross at namatay para po tubusin po ang ating mga kasalanan, ang kaniyang tupa. Yung basahin natin ang Gawa 28, inaalay, binubuhos ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang dugo para po mabili ang kaniyang iglesia sa inaalay na dugo sa panahon sa ay napako sa cross, di ba? Na ang tagapangasiwa ay mga obispo, diyan sa mabasa natin sa Latina Vulgata Biblia. So, patuloy tayo sa 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Yung kulungan ito sa Bisaya, Toril, yon ang iglesia o simbahan. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. So,
Sa 15, sabi ng ating Panginoon, siya ang mabuting pastol at nakikilala siya sa kanyang ama at ang ama nakakilala sa kanya at ang kanyang tupa nakakilala sa kanya at at siya ay nakilala niya ang kanyang tupa. Ngunit may consider siya na nasa labas ng kanyang kulungan, yung toril o bilangguan, kulungan o iglesia yon, simbahan. Ngunit hindi siya nagsabi na pabayaan mo lang nandyan sa labas. Ang challenge niya, dalhin ko sila dito para isa na lang tupa para maging isa na lang tupa. Kung kasing basahin na, sa gayoy, magiging isa na ang kawan at isa ang pastol. So, isa na lang kawan. So, ibig sabihin, yung tunay na pastol ay kailangan nga ipinagkaisa niya ang lahat ng tupa. Hindi yon nagwatak-watak. Di ba? Nagkahati-hati. Yun ang tunay na pastor. At si Kristo na mabuting pastor at tunay na pastor, kung basahin natin sa Hebreano 3:1, si Kristo ay apostol at pangulong pari, kataas-taasang pari. Maliban na siya po ay tunay na pastor, mabuting pastor, si Kristo pala ay isang apostol at kataas-taasang pari o pangulong pari. Basahin muna natin sa Hebreano, kayo na lang para madali para madali po tayo, hindi tayo matagalan, pero para kayo na lang ang mag-take note. Basta ang mabasa dyan sa Hebreano 3 at 3:1, si Kristo po ang apostol at pangulong pari. Atin na lang basahin para sa mga sa iba. So, ating basahin na. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos, o sa ibang salin, apostol, sa Good News Bible o Today's English version, apostol, dakilang pastor at isang apostol, o dito sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote at taga sa ating pananampalataya. So malinaw na si Kristo ay dakilang saserdote. Sa Hebreano 5:4-5, si Kristo po ay pangulong pari o saserdote. So ibig sabihin, ang tunay na pastol ay hindi maghati-hati yung tupa niya, iisahin ang kanyang tupa para isang kawan na lang para sa isang tagapangasiwa, isang pastol, di ba? Ngunit kung tingnan natin ating i-summarize, na si Kristo po ay tunay na pastol at siya po ay hindi lang siya apostol at isa pang dakilang pari. Dakilang pari. So, ibig sabihin na ang tunay na pastor ay pari. Ang pastor na hindi pari ay kayo na lang ang hukom dyan kung anong klaseng pastor, di ba? At sabi ng ating Panginoon Jesus na siya po ang tunay na pastol. Ang pagkatunay, mabuting pastol, siya pa ang kanyang pagkamabuting pastol ay ipinasa niya kang San Pedro, kung Peter. Kung basahin natin ang 21:15 hanggang 17 sa Juan, diba? Bago umakyat ang ating Panginoon Jesus sa langit, yung before the ascension of Jesus, sa panahon na siya ay muling nabuhay, ang kaniyang pagkamabuting pastor ay itinalaga niya si San Pedro na siya na po ang mag-aalaga, magpapakain sa kaniyang tupa. Kung ating basahin Juan 21:15,
Ang heading, pakanin mo ang aking mga tupa. Kung ating basahin, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus. Putayang eyeglass pakanin mo ang aking mga batang tupa. 3 beses yun. Kung basahin natin ang 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So, kung ang ating Panginoon Jesus ay mabuting pastol, ang pagkamabuting pastol niya ay pinasa niya kang San Pedro. At itinaga niya San Pedro na isa namang pastol, nasiwa, tagapakain sa kanyang tupa. At si San Pedro, kung si Kristo ay inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang tupa, yung mag-celebrate po tayo panahon na sa Holy Week, yung ang ating Panginoon Jesus ay napako sa krus at napatay, muli na buhay. Si San Pedro din, martir, pinatay siya, tako sa krus na downward, baliktad, ang kanyang paa nandun sa itaas, ang kanyang ulo nandun sa ibaba. Siya po ang may gusto na yun ang posisyon na pag siya ipako. Martyr siya, panahon ni Cesar Nero sa Roma, noong 67 AD. At si San Pedro ay isang pastor, isang obispo. Kung basahin natin ang World Almanac, na si San Pedro na taga Bethsaida at taga Galilea, ang prinsipe sa mga apostoles, nakapunta sa Roma at unang obispo sa Roma. Kung basahin natin ang heading sa 1 Peter, nasulat ni San Pedro, ang heading dyan, nagpapatunay na si San Pedro ang unang obispo sa Roma. At ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon Jesus, pinalit sa kanyang sariling dugo na ang tagapangasiwa ang mga obispo ayon sa Gawa 20:28. Dito tayo sa mga kapatid. Dito tayo. So ang yung mabasang pastor, yung tunay na pastor ay pare. Pero kung tingnan natin, dalawang pastor na mabasa natin sa Biblia. May pastor na piki, may pastor na tunay na pastor. Kung basahin natin ano po ba ang ibig sabihin ng pastor, diba? Ang pastor ay tagapangasiwa sa simbahan. Kung tingnan natin ang heads or flags, siya po ang tagapangasiwa. So, kung basahin natin ang definition, ibig ba sabihin na, mga kapatid, kung si San Pablo ay, hindi si San Pablo, isang apostol. Ngunit si San Pablo hindi lang isang apostol, isang din pare. Kung basahin natin ang Roma 15:16, na siya po ay nangangaral sa magandang balita
bilang isang pari. Kung basahin ang Roma 15:16 bilang isang saserdote. Saserdote mabasa natin sa naturang sitas, ha? Ang mabasa is saserdote. So, isa si apostol at saserdote. Ngunit, kung basahin natin ang Jeremiah, natin naman yung inano kaniha, Jeremiah chapter 23 verse 1. Atin mo nang basahin. Dahil po, ano po ba ang mabasa? Kung sa Latin na Vulgata Biblia, ito, ating basahin muna ang pag-asang darating. Kung basahin natin, parurusahan ni Yahweh ang mga marurunong, walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Sa ibang salin, parusahan ni Yahweh ang mga pastor, yung mga piking pastor. Kayo ang mga piking pastor. Ang mga piking pastor ay mga marurunong, kuno nagpakilalang marurunong, ngunit wala silang malasakit sa kanilang mga tupa. At ang kanilang matupa ay mahati-hati. Sa Bisaya pa, nagkatibulaan. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ang piking pastor ay ang kanyang tupa, ang kanyang ugali ay muhati-hati sa kanyang tupa. Maghati-hati sa kanyang tupa, sa kanyang nasasakupan. So, yun ang piking pastor. Hindi isahin ang tupa, ngunit ang tupa ay ang hati-hatiin. Diba? So, kung basahin natin ang Roma 16:17, may babala. Dito muna tayo sa ikalawang Korinto 11. Bago tayo magbasa sa mga magandang umaga pala ni Brother Jundri. Brother Jundri, bago natin Rene Babor sa South Korea. Kasama natin sa Team Maria sa punto por punto, Brother Jundri. Yan lang sa una. Atin yung kinalagay dahil may nag-request. Mayroon pang tanong yun si Brad Green Ribuyas. Hindi pa natin nasagot. Ang daming mga ma-replyan natin sa chat. So, kung basahin natin sa 2 Corinthians chapter 11, 13 muna lang tayo magsimula. Hindi sila tunay na apostol, kundi mandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. So, kung mayroong tunay na apostol na hinirang diyan sa Efeso 4:11, darating na may mga piking apostol. Piking, mabasa natin Efeso 4:11, ang hinirang isa is apostol. Diba? Ngunit darating ang panahon na may malilitaw na mga piking apostol. Kung binasa naman natin, hindi sila tunay na mga apostol, kundi mandaraya lamang, nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Kung mayroong tunay na apostol, mayroon palang nagkukuring mga apostol ni Kristo. Yung piki. So, kung sa Roma, may babala si San Pablo sa Roma 16:17. Sa mga taong ito, kung basahin natin, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkampi-kampi. Diba? Ang binasa natin kanina Jeremiah 23,
talata 1 na ang ugali ng speaking pastor ay muhati-hati sa kanyang tupa. Ang ugali din, ang babala din ni San Pablo sa Roma 16:17-18, yung mga lumilikha ng pagkampi-kampi at pagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinatanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo ng ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin, personal interest sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inilagay nila ang mga mapaniwalaan. So, malinaw kapatid, may babala at payo si San Pablo na mag-ingat po tayo sa mga tagapangasiwa, tagapagturo na ang ilang ugali ay magkampi-kampi, maghati-hati. So, yun mga kapatid, ating balikan na ang tunay na pastor o pastol ay isahin niya ang kanyang tupa sa isa lamang tagapangasiwa. At si Kristo ang mabuting pastol at inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Ang tanong, sinong pastor sa ibang mga panampalataya, ibang sikta, na ang kanyang sarili ay inaalay, ang kanyang buhay ay inaalay para sa kanyang tupa? So yun ang ating sagot mga kapatid sa tanong. Ang dami ng mga nagsulputang mga sikta at ang kanilang tagapangasiwa, ang titulo po ay pastor. Paano natin makilala ang tunay na pastor? Yun ang ating sagot, na ang tunay na pastor ay pari. Ang pastor nga hindi pari ay piki. Okay. So, maraming salamat. Dito sa ilang monitor, hindi man Breding Gabutiro Robaga. Good morning bro, watching from Tukuran. Ngunit dito, John Ray, Layan Kabungkag, bro John Ray, saka Rodi Mag-aso Gumisong, Rene Vapor, sandali nang ang ating, wala na tayong tamang oras, tamang minuto sa pagpatuloy. Sana na pag nakabigay tayo na paliwanag sa tanong na paano natin makilala ang tunay na pastor. Dahil po, ang dami nang nagdala ng titulo ng pastor, halos lahat ng mga iba't ibang nagsulputang sikta, ang kanilang mga tagapangasiwa ay ang titulo po ay pastor. Yon, ating ulitin, si Kristo po ang tunay o mabuting pastor, at the same time din siya ay isang apostol at dakilang pangulong pari. So, ang tunay na pastor ay pari, ang tunay na apostol ay pari, ang pastor nga hindi pari ay kayo na lang ang maghusga anong klaseng pastor. Wala po tayong tamang oras. Susunod na si Dr. Rene Joseph Elicer, ating partner Mrs. Control, Brother Jober Rawanti, ating production head, Brother Manuel Ronquillo Jr., ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Salis, of course, ating station manager, walang iba, ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa ngalan po sa Catholic Faith Defender, Exorcism Deliverance, Evangelization Affairs sa DXDM, ang Radio Kampan, ang radio ng simbahan, inyong lingkod, Brother Dr. Sal, magandang umaga, happy Sunday sa lahat, God bless us all.